Good morning po! Welcome sa Love of Jesus Valenzuela. After 7 minutes, start na tayo.
Hello po, pakishare na lang po sa GC po natin sa Love of Jesus Valenzuela. Wala po tayong wifi po kasi. Thank you so much. Okay ba? Ito po yung sentro, ito po yung may task po namin sa kalagitan mamaya. Simula po namin. Today, Lord God, we just want to confess all our sins, Lord God. Ano po ang mga laman ng puso po namin, ang isipan po namin, kawarin po kami lahat. Today, Lord God, hindi man kami karapat-dapat na tumapit sa iyo na natulong. But because of your grace, Lord God, and mercy, ay malaya po kami na makapunta, Panginoon Diyos, sa iyong trono at magawa po namin, masabi po namin at magpakita po namin kung aming po pasalamat. Salamat po muli at tuloy mong ilako ang iyong mga anak dito po ng church, ganoon din po sa online po namin. Maging malakas po yung data po namin, Panginoon. Ito po po yung gusto. Patuloy po na. Okay po, good morning po sa bawat isa po sa atin. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Yan, medyo sumisilip na po ang araw, no? Kaya patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. At
Patuloy lang po tayo magpasalamat sa Diyos, no? Umulan o umaraw, patuloy ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? May problema o wala, patuloy tayong sasamba sa ating Panginoong Diyos. Because He deserves all the glory and honor and thanksgiving. Ang tanong, handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Can we shout amen? Yes. Sa mga nanonood sa online, can we comment amen? Sige, tayo po ay mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, kami ay samahan mo, Panginoon. Bagamat, Lord God, kami ay walang wifi, naniniwala kami, Lord God, na hindi ito magiging hadlang, Panginoon, para kami ay magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay sa araw na ito, Panginoon. Dalangin mo, kapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo, naghihintay ng pangungusap mo. Minsan pa, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, nahihintay ng to. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na ikaw yung lagi naming kasama, ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ay tapat at totoo sa iyong mga pangako, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Bagamat kami, Lord God, ay nagkakasala, Panginoon, pero pinipili mo pa rin kaming mahalin, unawain, at pagpalain, Panginoon.
Kaya maraming salamat po, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa araw-araw na kami ay iyong gigisingin, Panginoon. Patuloy kami ay magpasalamat, Panginoon. Patuloy na hanapin namin ang presensya mo, Panginoon. At patuloy na magpasalamat sapagkat hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, marapat lamang, Lord, na sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y patuloy na umawi sa Panginoong Diyos. Amen. Handa na po ba tayo umindak para sa Panginoon? Hindi po. Tayo po ay hindi nag-iisa at patuloy po na tayo po ay umawi sa Panginoon. Hallelujah! Lord, maraming salamat po. Patuloy na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tatangi na hanghari ng aming mga buhay. Sabihin po natin sa Panginoon, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Patuloy tayo umawi sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Sabihin po natin sa Panginoon, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalambot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan po sa atin. Patuloy nating sabihin sa Panginoon, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos, pagpapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi isa. Kailan may hindi Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami ay kailanman ay hindi mag-iisa, sapagkat ikaw ang aming kasama at ikaw ang papatnubay sa amin, Panginoon. Yes, Lord God, walang ibang makakagawa ng mga bagay higit sa kasapatan sa akin. Pangangailangan ikaw, tugon at kasagutan sa pag-ibig at lahat ng sino ang gaya mo. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko. Salamat po, Panginoon. Ikaw at lahat ng nasa iyo ay kasagutan.
pangangailangan ikaw. Tugunan kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Higit sa kasapatan sa akin, pangangailangan ikaw. Tugunan kasagutan sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo ay kasagutan. Salamat, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang higit sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kailanman ay hindi ka nagkulang sa aming mga buhay, Panginoon. Kailanman hindi mo kami iniwan, Panginoon. Ang higit sa kasapatan, ikaw lang sa buhay ko, ang tugunan kasagutan. Ikaw lang sa buhay sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. At lahat ng nasa iyo. Sa pag-ibig at lahat ng nasa iyo. Na walang kondisyon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay nagkakasala, Panginoon. Minsan iniisip namin, Lord God, na kami ay lumayo. Pero salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Lord God, na tunay at totoo. Na mas pinipili mo kaming, Lord God, abutin, Panginoon, at hindi mo kami hayaang mawala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang tunay na sapat at kailangan namin, Panginoon, sa mga oras, Lord God, na kami ay kapos, Panginoon, financial, Lord God, sa pag-ibig, Panginoon, saan mga aspeto ng buhay namin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagpupuno, Panginoon, lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, pababayaan, Panginoon, at hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kakayanin, Panginoon. May mga bagay lamang, Lord God, na kailangan naming pagdaan, Panginoon, para makita namin, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko, Ama, anuman pong pagsubok, pagpapala ang aming mararanasan, Panginoon, huwag kaming makalimot kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. At kung papaano mo kami pinagpapala, Panginoon, ibigay noon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko ang aming mga buhay ay patuloy, Lord God, na ibigay namin sa iyo, Panginoon. At Lord God, ang maging dalangin ng buhay namin, Panginoon, ay patuloy na huwag mawala sa presensya mo, Panginoon. Maraming salamat. Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Patuloy na manahan si Jesus sa ating mga buhay. Sige po, tayo pong lahat ay magkamayan at magkamustahan. Let's greet ng good morning po sa bawat isa. Okay. Sa mga nanonood po sa online, pasensya na po kung napuputol po. Nakadata lang po tayo. Hanggang ngayon po, wala pa rin po tayong wifi on-site. At ngayon, sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng pagkakataon tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa mga gandang bagay, even doon po sa mga bad weather sa buhay po natin, ay ipagpasalamat natin sa Diyos dahil alam po natin na mayroon pong ginawa ang Diyos ngayong pong season po na ito. At naniniwala po ako, sa kabila ng bagyo, ay mayroon pong pag-asa ho tayo na isang araw ay sisikat din po ang araw. Amen po? At sumisikat-sikat na ho
Isang araw po, back to normal po tayo. At ngayon po, sino po sa atin yung very excited talaga, magmamadali sa unahan, at magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ginawa po for this week, kung meron man po kayo, o this month, kung meron man po kayong naitatago po sa unahan, kung talagang grateful tayo sa Panginoong Diyos. Hello, good morning po sa ating lahat at good morning sa ating team online. Ako unang-una nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw-araw na kalakasan at pag-iingat niya sa buong pamilya ko. At salamat sa mga pagpapala kahit minsan kinakapos, pero thanks kay Lord kasi siya pa rin yung nagpro-provide ng ating pangangailangan. Lalong-lalo na ngayon, isa na lang po yung nag-work sa aming sa amin. Pero thanks kay Lord kasi nakakasurvive pa rin. Ayan. Salamat din sa nung nakaraang linggo kasi po wala po ako nung nakaraan kasi magpapabunot dapat ako ng ngipin sa doon po sa sa medical major ko po alam kung bakit ganoon yung BP ko. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi si Jamaica, ayun, nabunutan po siya. Siya po yung kasama ko doon. Kaya salamat kasi siyempre medical mission po yun na libre po para sa lahat ng mga nasa, hindi lang po yung mga company, yung nagtatrabaho sa company, pati yung mga pamilya po. Ayan, marami rin pong mga vitamins na pinamigay. Salamat sa mga ginamit ng ating Panginoon sa medical mission na yon. Marami rin po silang mga nabunutan, yung mga na-check up, pero ako, hindi nalungkot ako kasi syempre, imbes na makalibre sana ako, 2 ipin sana yung ipapabunot ko, pero hindi po nagtagumpay kasi yung BP ko po. Pero alam ko si Lord pa rin yung kumilos yun sa araw na yun. Salamat po sa lahat-lahat ng pag-iingat niya. Yun lamang po at marami pong salamat sa gandang umaga po. Ayan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit papaano may araw-araw na. Salamat sa Lord kasi dahil sa private company kami nagtatrabaho at hindi sa gobyerno, kami ay bagamat umuulan, may pasok. Sabi nga sa akin ni Tita Tess, nung nakaraan nakita niya, uy, walang pasok, Mami Joyce, ha? Sabi ko, hindi po kami kasama yan. Bagyo lang yan, pero may trabaho po kami. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya na bagamat araw-araw kaming umuwi ni Pastor Kiko ng basa. Talagang literal na basa. Sabi ko, salamat Lord kasi hindi ako nagkasakit at even si Pastor. Pero na nakaraan, parang uminom ako ng Biogesic na kami ng mga batchmates ko, ay mga classmates ko nung high school. Grabe, ang tatanda na namin, no? Salamat lang sa Lord kasi nakakatuwa, ang saya lang nung pagkikita namin. Tapos nakakatuwa kasi nag-sharean kami ng mga story. Sabi nila, grabe no, si Joyce, hindi mo akalain na pastor yung magiging asawa niya. Tapos, iba-iba na kami ng buhay. Salamat sa Lord kahit na papaano, nagkaroon tayo ng pagkakataon para i-share yung salita ng Diyos. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi na bagamat na iba-iba kami ng religion, sabi nila sa akin, uy, huwag kayong ganyan kapag may mga parang bad words na ganyan-ganyan. Uy, huwag kayong ganyan kasi nandiyan dyan si Joyce, nakakahiya. Doon nahihiya sila sa akin kasi alam nga nila na asawa ko, pastor. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung ginagawa nilang gano'n na nahihiya sila, ibig sabihin, ino-honor nila si God. Sabi mga high school batchmates ko na may puso sila, nakilala pa rin nila si Lord sa buhay nila. Kaya dalangin ko na someday gamitin ng Lord yung mga buhay natin para measure din yung salita ng Word, yung salita ng Diyos sa
salita ng Diyos sa bawat isa at magamit ng Lord yung mga buhay natin para makita nila kung gaano tayo iniibig ng Panginoon at kung gaano kabuti yung buhay, ay kung gaano kabuti si Lord sa mga buhay natin. Si Jonathan. Pero di ba napakabuti ng Lord? Amen ba? Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Isa na yung pagpapala and dalangin ko na patuloy natin ipanalangin ng bawat isa na maging kalakasan po natin yung bawat isa. Yan lamang po. Morning po sa inyo lahat. Good morning sa online. Ako nagpapasalamat ako kay Lord. Bagamat umuulan, bumabagyo, nakapag po tayo ng binigyan po kami talaga ng ni Lord na tumulong sa mga rescuer na nagbalot kami ng mga pamimigay sa mga nabahaan. Pero nagpapasalamat kasi tayo sa lugar na to, di tayo binaha. Blessing, di ba? Sa ibang lugar. Sabi ko nga, Lord, okay na ako kahit kunti lang yung pagkain namin, basta hindi kami babahain. Kasi siyempre, pinakauna talaga yung mga bahaan ka. Kasi yung iba talaga naaawa ako pag tinitingnan ko doon sa sa YouTube, talagang yung bahay nila, di mo na matirhan. Kaya nagpapasalamat ako, naging bahagi kami sa mga gobyerno na namimigay ng mga ayuda nila, nagre-repa kami, tsaka nagpapasalamat din ako kay Lord, hindi para sa akin, para sa buhay ni Ate Galigaw kagabi kasi na-aksidente po siya, isa nating member, naghingi po siya ng tulong sa amin ni Sai, si Sai naman sinama ako kasi nawalan po siya ng preno, nabangga yung 10-wheeler baga na bumangga siya doon, Pasalamat din ako, pinagdasal ko siya na talagang ganun lang yung Wala naman po siya masyadong ito lang yung dibdib niya kasi tumama doon sa ng motor niya, nawalan po yun ng preno. Kaya pinatawag kami at nagpasalamat ako kasi ginamit kami dalawa ni Sai para tulungan yung tao kasi wala siyang anak dito. Tumawag sa amin. Anong oras na kami makawin? Siguro mga 11 na. Kaya nagpapasalamat ni Lord kasi iningatan kami. At iningatan din niya yung tao na tinulungan namin kasi walang masyadong nakakalakad pa naman po siya. At yung buhay niya, iningatan ni Lord. Kasi kung talagang, bumangka talaga siya doon sa may puwitan ng truck, yung 10-wheeler. Oo, buti ka mo daw, di mabilis yung pagpapatakbo niya. Kaya naagapan niya pa ng paa niya. Kaya sinama ako ni Sai para matulungan yung tao. Nagpasalamat din ako kasi may natulungan na naman tayong tao para sa member natin. Nagpapasalamat din ako kay Lord sa buhay ng mga kapatid ko, sa anak ko, at sa mga apo ko na patuloy niyang iniingatan, walang sakit, at maayos yung buhay. Bagamat minsan nakakaranas tayo ng hirap, di naman talaga perfect ang buhay. Laging ganon, siyempre, tumawag lang tayo palagi kay Lord at alam ko naman na tutulungan tayo palagi sa buhay natin na harapin yung mga pagsubok na dinadanas natin sa araw-araw at magpatuloy lang po tayo na magpasalamat araw-araw sa kanyang buhay. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Yan, good morning sa inyo. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa loob ng isang linggo, bagamat umuulan, yun, hindi ako nagkakasakit. Tsaka yung pag-iingat niya sa akin sa araw-araw kasi sa paglalako ko ng isda, puro baha ko yung nadadaanan. Ayan, salamat kasi iniingatan niya ako yung niya sa akin, yung pag-iingat niya sa akin ay lubos-lubos kahit na minsan nagkukulang ako sa kanya. Humingi ako ng pasensya. Alam ko kasi minsan may kulang tayo sa Panginoon. Nagigilty na ako minsan dun eh. Kasi nga, tao lang din naman tayo. Yun nga. Tsaka, yung mga nararanasan na baha, blessing pa rin sa atin kasi yun nga, blessing. Tulad ng sinabi ni Mama, blessing nga tayo dito kasi yung iba,
lagpas bahay na yung baha tayo, lagpas kuko, yung mga ganon. Lagpas ng kuko, yun. Nagpapasalamat kasi yung lugar na to hindi bahain. Yun, tsaka yung nangyari sa akin nung Lunes, yung na-stranded din kasi ako doon sa bahay. Yun. Inuula ko yung tricycle ko eh. Mahirap subukan kasi mahal ang maintenance ng tricycle eh. Yun. Yung nung nabaha ako, nakasagi pa ako ng sasakyan. Doble problema. Pero salamat ako kay Lord kasi mabait yung nabangga ako sa likod ng kotse pa naman. Medyo mamahalin. Kaya yung nagpapasalamat na kasi naunawaan niya ako kasi hindi lahat talaga ng tao pantay-pantay ugali. Kaya akala ko talaga mainitin ang ulo. Nagpapasalamat ako sa ganun kasi si Lord, nasa Kanya yung pag-iingat tsaka yung blessing na dumarating sa buhay namin sa loob ng isang linggo. Hindi siya nagkukulang na kahit na minsan tindahan na lang din naasahan namin. Ayun. Tsaka yung sakit, hindi kami nagkakasakit mag-asawa. Tubig-tubig lang din pag may time. Kaya marami pong salamat, Lord. Hindi kami umiinom ng gamot eh. Kasi sanay eh. Thank you, Lord. Hindi magastos kila Christian. Tubig-tubig lang. Salamat po, may parang tayong tubig, no? Sa Maynila po, wala po tubig. Nagrereklamo po sila sa tubig, no? Ang dami naman pong baha sa baha, umulan, pero walang tubig. Pero sa atin, talagang malapit pa po tayo sa creek, di ba? Yung may bagyo po, tinitignan ko po yan, kung uaapaw, Pag umaapaw, iangat ko rito yung motor ko. Pero hindi naman, no? Kahit sobrang lakas ng ulan, hindi siya nagbabara. Sabi ko, praise God, salamat Lord. Ikaw yung may control talaga sa lahat. Oo. Ayaw po nating mangyari sa ibang lugar. Bagamat, yun nga, nangyari po na meron pong nabaan, may purpose. May mga nalunod, mga tao, nawala ng bahay, panalangin po natin. Mahirap po yun, sitwasyon po nila. At ang akin lang pong payo, sa mga malalapit po talaga sa ilog, alam na natin malapit tayo sa dagat, po yung mga danger zone magsilipat na po tayo ng bahay, no? Kung hanggat maaari. Kasi ayaw lang sa hindi, babahaw niya. No? Kaya wisdom lang din po, no? Sa mga, lalo po sa ilalim ng tulay, talagang nawa ay magkaroon sila ng sariling bahay, no? Sa tulong po ng ating Panginoon, nagamitin po yung gobyerno po natin, no? Pag ako po nanalo bilang isang talaga, bibigay po tayo ng pabahay. Yung lumulutang para kahit bumaha, may gulong, okay, umaangat Ngayon, tapos po tayo magpasalamat sa Panginoon. Alam ko, ang bawat sa puso atin, meron po pasalamat. Nahihiya lang po. Pero meron po tayong next Sunday. Kaso lang wala yatang first Sunday, wala po tayong pagpapasalamat. Sa next Sunday, ipunin po natin yan at patuloy natin pagpasalamat sa Panginoon. At ngayon, bago tayo magbigay, handa na po ba kayo magbigay? Yung iba, hindi makasagot. Handa na po ba tayo magbigay? Hawak niyo na po. Nilagay niyo na po. No? Meron lang ako ikukwento about sa pagbibigay. No? Meron ako nakitang isang social experiment na meron pong nagpapanggap na isang pulubi, tumingi po ng pagkain doon sa bata. At meron po silang meron silang meron silang maliit na tinda-tindahan. Hindi ko alam kung totoong tindahan yun o tinda-tindahan lang. Nagbebenta yung dalawang bata, yung tikirya, tagpipiso, laruan. And then meron pong isang nagpapanggap na pulubi na humingi ng pagkain. And sabi niya, pengi akong pagkain, nagugutom na ako. Itong dalawang batang ito, hindi sila nagdalawang isip na bibigay ba? Kasi negosyo to Ang ginawa nila, kumuha sila ng isang pagkain, ibinigay ka agad doon sa pulubi. And then yung pulubi, umalis na lamang po. And after ilang minuto, bumalik po siya. Alam niyo po kung ano yung dala po ng lalaki? Nagdala po siya ng pagkain. Kasi binigay pagkain, binalik pagkain. Kasi nga, what you sow is what you reap. Tama? Binigyan po sila ng Chicken Joy at ng spaghetti, ng Jollibee. At yung dalawang bata pong ito, umiiyak po sila.
Alam niyo bakit? Kasi yung mga bata sa probinsya, hindi nakakakain ng Jollibee. At first time lang nila makakain ng Jollibee. Ginto sa kanila yon. Masarap na yun, restaurant sa kanila yon yung Jollibee. Sa mga nasa bundok, yung ligo, ay nako, ano po sa kanila yon? Tapa po sa kanila yon, yung sardinas. Tuwang-tuwa po yung dalawang bata at umiiyak pa. Talaga umiiyak po sila sa tuwa. Dahil hindi sila naging madamot doon sa mama na yon na nagpapanggap lang na pulubi. Pero nung pinagpala po nila, bumalik po yung pagpapala. Sabi ko, kung yung isang nagpapanggap na pulubi na tao na mayroong puso doon sa mga taong mapagbigay, what more si God? Amen? No? Kung doon, doble, triple, o 100 folds yung binigay, magkano lang yung 5 piso lang yata yung binigay eh. Na pagkain, tinapay, o chichirya eh. O biskwit eh. Binigay sa kanila, Jollibee, magkano yun? Nasa, sabi natin, wala. Umabot yan ng buwan, taon, dekada pa nga yung iba eh, bago tumubo. Pero ang mahalaga, tutubo. At pagpapalain tayo ng Diyos. Ang tanong, nararamdaman nyo na po ba yung pagpapala ng Diyos? Can we shout amen? Amen. Yung mga hindi po maka-amen, baka hindi ka nagbibigay. Kaya hindi tayo makaranas ng mas malaki pang pagpapala. Sa buhay po namin, si Joyce, kung siya, kahit may bagyo, may pasok. Ako po, may bagyo, walang pasok. Pero pinagpapala kami ng Diyos. No? Dahil patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon at hindi nagkukulang ang Diyos. Simulat sa pool, parehas kaming walang trabaho. Ngayon may trabaho siya, ako wala. Hindi nagkulang ang Diyos sa buhay po namin. At yung sasakyan ay napapagawa na po, unti-unti. Dami palang sira. Pero praise God, ay meron naman ho tayong provider, no? Yung may-ari po nun, at tayo lang po nag-asikaso, unti-unti na pong naayos po yung sasakyan. And praise the Lord. Isa pong malaking pagpapala po sa amin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na at magbigay para sa Panginoon sa ating pong tithes and offering at pati sa ating pong Jesus Reigns. Malapit na po ang Jesus Reigns, November 30. Yan. Okay, pwede po ba natin i-extend yung ating po mga kamay sa tithes and offering? Let's pray. Lord, maraming salamat po. Alam mo po, ang mga nagbigay ay patuloy na may sakripisyo po ito. May pangangailangan po kami, pambili ng pagkain, pang-araw-araw, pambayad sa mga bills, Lord. Pero number 1 sa budget po namin yung tithes, sapagkat sabi mo sa iyong salita, seek ye first. Unahin ka, i-priority ka. Kaya sa finances po namin, ang top priority sa budget po namin ay yung tithes, Lord God, at yung offering po namin para po sa iyo. At sa lahat po na nagkaloob, Lord, alam mo po ang laman ng puso po nila at alam mo ang pangangailangan po nila. Ang aking pong dasal, Lord, mag-umapaw ang masaganang pagpapala sa buhay po nila. O kaya sa negosyo po nila, sa trabaho po nila. O Lord, sa mga pinagkakakitaan po nila. Lord, umapaw po yung dam. Umapaw po, Panginoong Diyos, yung tubig sa mga lansangan. Lord, I pray in a positive way na haapaw ang masaganang pagpapala sa finances po namin sa pangalan ni Jesus. Na hindi namin alam kung saan po namin ilalagay yung blessing po na ito. At Lord, maging daluyan din po kami ng pagpapala someday. Patuloy na ikaw pong maparangalan sa aming pong pagbibigay. Hindi lamang sa loob ng church, maging sa labas ng church. Salamat po muli at pagpalain po ang lahat na nagbigay. Sa mga hindi po nagbigay, Lord, patuloy silang matuto na maging faithful sa pagbibigay po ng kanila pong tithes and offering. Sa pangalan, meron kayong dalang papel at ballpen o sa cellphone ninyo may notes o gusto nyo i-record yung preaching, no? I-record po natin o mag-notes po tayo. Sa mga nanonood din sa online, ay please, take notes po tayo. Maganda po yung topic po natin about sa harvest time. Tignan po natin ang mensahe po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Sister Jonalyn Igar. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanya pong buhay. Palakpak po tayo sa Panginoong Diyos. Ayan, sige po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ayan, parang mga nanlulupay-pay nanghihina. Panoorin po natin yung video na to. Ayan.
walk on taas na ganon. Makikita mo sa imagine mo, wait lang po. Organize, pero may point siya dun sa mga sinabi niya. Sabi doon, makikita mo sa imagine mo, success ka. Bigla kang sumakses. Pero step by the step pala, bago ka sumakses. Ano yung point doon sa sinabi ni Ninya? Di ba minsan sa atin, yung ganitong mga pagkakataon, nakikita natin nakakatawa yung video, yung iba nga nagiging ginagawa pang memes. Pero behind those words, meron siyang gustong iparating sa atin. Sabi doon, it all starts with the mind. You have to imagine yourself in the position of success or victory. Which is yung sinabi niya na dun ka sa taas. Na imagine mo yung sarili mo na sumakses ka. Sa ating mga buhay, we have to dream. We have to believe na tayo ay matagumpay. Kumbaga sa term ng mga kabataan ngayon, we have to manifest na tayo ay matagumpay. Pero sabi doon, step by the step pala bago ka sumakses. Although meron tayong pangarap na maging medalya, pero sabi nga, bago mo ma-reach yung point na yon, meron kang effort na ginagawa behind the scene. Nagsusunog ka ng kilay, nag-aaral ng mabuti, nagpupuyat para ma-accomplish mo yung mga goals mo sa pag-aaral, yung mga projects, assignments na ginagawa. Sa mga nagtatrabaho, di ba? Or nagnenegosyo. Meron kang investment na ginagawa bago mo makita yung negosyo na itinayo mo or ipinundar mo na magiging matagumpay. Ngayon, sa umagang ito, ayan, merong kwento sa Bible, which is, ito yung kapupulutan ng aral, kung paano ba sumakses, step by step, because yung success, hindi lang naman siya yung end result nung ginagawa natin. Hindi lang siya ni Gideon, or yung Gideon's epic battle against the Midianites. Sa Judges, or sa Hukom, chapter 6, verse 1 to 40, hanggang chapter 8, verse 1 to 28. Pero wag po kayong mag-alala dahil hindi po natin yan babasahin yung buong teksto. Baka si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas. Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan, tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. So ano yung pinapatungkulan nitong verse na to? So, ng Diyos sa buhay po natin ay maging matagumpay or makita natin ang ating mga sarili na sumakses. Sino po dito naniniwala na siya ay success? Sumigaw nga ng amen. Amen. So, ito po yung pinangahawakan natin. Tignan po natin kung ano po yung nangyari. Kaya sila ay hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelition at ang mga Israelita, hindi sila yung umapak doon sa kalaban nila, kundi sila yung inapakan. Sila yung kinawawa. Sila yung nakaranas ng oppressions. Kasi nga, na si Yahweh. Pero hindi yon yung nangyari. So, yung cause kung bakit sila na-defeat or kung bakit sila natalo is yun yung disobedience. At ang resulta, nalayo sila sa kalooban ng ating Panginoon, nalayo sila doon sa magandang plano ng Diyos, which is yung buhay na matagumpay, buhay na ganap, at kasiyasiya, at pagpay ay dahil hindi tayo marunong sumunod. Tama po ba? Nasa iyo na, pinatalo mo pa. O kaya, ito na yung ginto, naging bato pa. Ano po yung mga illustration po nito? Number 1, sa government. Ditong nakaraang election, may mga government officials or politicians na pinoklama sila bilang winners. Based doon sa investigation ng COMELEC, sila ay lumabag sa election or campaign protocols. So, dapat sila na yung meron na sa kanilang kapangyarihan, sumakses na sila eh. Pero dahil nga naging pasaway sila, nung ongoing yung election, imbes na sila yung manungkulan sa bayan na kanila pong tinakbuhan, ang nangyari, binawi sa kanila yung position. And sa sport contest, merong nagngangalang Benjamin Johnson, isa siyang mananakbo,
Ayan, runner po siya or sprinter. At nagwagi siya ng medalya sa 1987 World Championship in Athletics. And noong 1988, nanalo din siya ng gold noong Summer Olympics sa Korea. Ito po ay real life situation. Pero, yung gintong medalya na nakuha niya sa kanyang pagtakbo ay binawi sa kanya. Yung gold medal na yon ay kaya anong nangyari, parang nawalang bahala or nasa walang bahala yung effort na ginawa quality ni love. And yung series po na yun, yung paggamit ng drugs sa mga atleta is ipinagbabawal po yun. So, days later, nung pagkapanalo niya, binawi din sa kanya agad yung medal niya. So, makikita natin dito na minsan kung nandun na tayo sa tagumpay, nandun na tayo sa success, pero dahil masayang pamilya, pero minsan hindi siya nangyayari dahil mismo tayo hindi naging mabuting katiwala doon sa tagumpay na ibinigay sa atin. Kaya siya nawawala. And ganun din sa buhay, nasakop sila ng mga Midianita. Sila ay, instead na maging victors, sila ay naging mga victim. Ayan, mga biktima ng oppression. And tayo din, minsan sa buhay natin, gusto natin ng matagumpay na buhay. Pero, ang pamumuhay natin para tayong mga biktima na. So, dahil sa sobrang paghihirap ng mga Israelita, out of desperation, out of hopelessness and helplessness, nag-ask sila sa ating Panginoon. Lumapit at tumawag sila muli sa ating Panginoong Diyos. Ayan, sabi sa verse 6, walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Yan, di ba? Minsan tayo kapag nasa bingit na tayo ng, yung sobrang down na tayo, dun tayo mariremind na, kailangan kong bumalik sa Panginoon. Kailangan kong ask sila na, Lord, tulungan mo kami. Ano yung response ng Lord? Nagpakita sa kanya, si Gideon, ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa inyo si Yahweh, magiting na lalaki. Ang response ng Lord, nagpadala siya or tumawag siya ng isang lalaki na ang pangalan ay Gideon. Sabi doon, he is a mighty warrior based doon sa description ng angel na pinasabi ng Lord. So si Gideon paglaban doon sa mga Midianita. At dito makikita natin ano yung mga stepping stones or ano yung mga dapat nating gawin step by step para tayo ay sumakses at para ma-attain natin or ma-achieve natin yung tinatawag na victory. So sa kwento na to, merong 4 na stepping stones para makamit natin yung tagumpay. Ang tanong natin na ba kayo marinig kung ano yung 4 na stepping stones? Or ipagkatiwala sa ating Panginoon. And matututunan natin yan dito sa buhay po ni Gideon. Number 1 is yung self-pity. Ano yung self-pity? It is a feeling of sorrow for yourself because you believe life is treating you unfairly. It focuses ito yung pakiramdam natin na sobrang lugmok natin dahil feeling natin unfair sa atin yung mundo. O dahil yung sitwasyon na nararanasan natin, feeling natin hindi ito yung deserve natin. To the point na i-blame natin yung situation natin sa ibang mga tao. And number 1, wala akong mararating, hanggang dito lang talaga ako. Di ba narinig natin sa mga tao na mahirap lang ako hanggang dito na lang ako, nabuhay akong mahirap, mamamatay din akong mahirap. Ayun yung mga self-pity. Pangalawa, isa akong malaking talunan na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ang tingin mo sa'yo is big loser. Tayo uusad sa ating pong buhay. Sabi nga sa ating pong next slide, ayan, self-pity is like a virus that paralyzes us, drains our hope. Kapag tayo po ay, sabi nga sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagabag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Sa madaling salita, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Sabi dito, kung yung kalungkutan na galing sa puso mo,
unti-unti yan papatayin yung katawan mo, yung sarili mo, kung ikaw ay nagpalamon dito. So ano yung application dito sa ating pong number 1 na point? Cultivate an attitude of gratitude. Focus on positivity instead of negativity. Instead of pitying yourself or instead na kawaan mo yung sarili mo, create a winner mindset. Kailangan yung thinking mo, ikaw ay panalo, ikaw ay champion, ikaw ay matagumpay. Because sabi nga sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. So nagsisimula sa utak natin, Pastor, everything is created twice. First in your mind and then in your hands. Kung ano yung iniisip mo, ayun yung nagre-reflect, ayun yung ginagawa mo. If you think that you are a winner, ayun yung gagawin mo. Mamumuhay ka na para kang isang panalo. But if you think na ikaw ay loser, ayun din yung gagawin mo sa buhay mo. At ayun yung magmamanifest sa lahat ng mga decisions na ginagawa mo. So, create a winner mindset para kapag maayos yung mentality natin, maayos yung thinking natin, ayun yung lalakaran natin, ayun yung magiging guide natin para tayo ay maging matagumpay. Pangalawa, aside from self-pity, which is ito yung isa sa mga setbacks na dapat nating ipagkatiwala sa Lord, pangalawa is yung self-doubt. Ano naman yung self-doubt? Kung ang self-pity is nakapokus doon sa mga external circumstances natin, na yung mga situation natin, biniblame natin sa ibang tao or sa Diyos. Ito naman, nakapokus sa lack of confidence in yourself or your disabilities. May duda ka sa kakayahan mo. May duda ka sa sarili mo. It focuses on internal insecurities and can lead to overthinking and may stop you from trying even when you are capable. Ganito yung thinking ng mga may duda sa sarili. Kulang ako, wala akong kakayahan, hindi ko to magagawa dahil limited lang yung alam ko. Sabi nga sa Judge 6:15, kay Gideon, ito yung kanyang naging self-doubt. Sabi niya, sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina, sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Dito, nakita ni Gideon yung sarili niya as isang mahina na nilalang na merong mga pagkukulang, may kapintasan. Pero ano yung sabi sa kanya ng Lord? Na pinasabi ng anghel. Ang tingin sa kanya ng Lord, He is a mighty warrior. Pero ang thinking ni Gideon sa kanyang sarili, siya ay mahina. Siya ay walang magagawa at hindi niya kayang i-lead yung mga Israelita doon sa battle na tinutukoy ng ating Panginoon. So minsan, sa buhay natin, meron din tayong ganitong thinking. Marami tayong duda sa ating pong mga sarili. Dahil minsan, ito ay resulta ng takot o kaya nag-fail na tayo nakaraan eh. So, pwedeng may chance na maulit din, na maging failure din ako ngayon. Or meron kang guilt over your past mistakes, kaya meron kang duda sa iyong mga sarili. At ano yung pinaka-root cause nito? Yung self-doubt natin, nag-root doon sa comparison. Sabi niya, Lord, yung lipi namin, ito yung pinakamahina sa lahat ng mga angkan. So, nakita niya, kinumpare niya yung sarili niya o yung angkan nila sa ibang mga angkan. So, minsan, yung duda sa sarili natin, nag-uugat dahil kinukumpara natin yung ating mga sarili, yung ating kakayahan, yung ating kaalaman sa ibang mga tao. And alam naman natin that comparison kills. Nakamamatay ang pagkumpara sa ibang mga tao. Hindi mo kailangan i-compare yung strength na meron ka or yung knowledge na meron ka sa kung ano yung alam ng ibang mga tao dahil maaaring yung alam nila, hindi mo alam, pero may alam ka na hindi rin nila alam. And sabi nga dito ni William Shakespeare, our doubts are traitors and make us lose the good we often might win by fearing to attempt. Ano sinasabi po ni William Shakespeare? Dahil na-instill sa mind natin yung doubt. Ito siya, para siyang traidor na
kaya mo naman talagang gawin yung isang bagay, pero dahil may duda ka sa sarili mo, hindi ka na nag-try na gawin. So, na-miss mo yung opportunity na meron ka sanang chance na magtagumpay sa aspeto na yon, pero pinalampas mo dahil takot ka. Dahil may duda ka sa sarili mo. Halimbawa, sa paghahanap ng trabaho, piling mo underqualified ka, hindi pasok or swak yung qualifications mo doon sa hinahanap ng employer. May nakatanggap ka ng email, pwede ka mag-initial interview. Pero hindi mo sinipot kasi natatakot ka sa kung anong pwedeng mangyari. So wala pa man, meron nang nabuong outcome sa isip mo na mag-fail ka. And dahil nga ito yung naging thinking mo, ayun talaga yung naging resulta. Hindi ka nag-try, hindi mo sinubukan na lumaban man lang kahit konti. And hindi mo nakita tuloy kung ano yung possible na maging resulta. Ano yung example nito? Sa business, hindi ko sure kung magpa-prosper yung business na itatayo namin, lalo na kulang ako sa resources, kulang ako sa kaalaman kung paano mag-manage ng negosyo kumpara doon sa mga big companies na established na. At higit sa lahat, maraming competitors. O kaya naman sa church, hindi ko deserve na manatili sa leadership. Marami akong pagkukulang sa ministry. Mas marami namang ibang leaders na pwede. So, dahil nilimitahan mo yung sarili mo, ito yung tuloy na nangyari. And ano yung mga real life examples dito? Isa sa mga tinitinangala ko na mga inspiration is si Miss Universe 2010, fourth runner-up, Venus Ra. Ayan, kung alam niyo po yung story niya, meron siyang self-doubt sa sarili niya. Kasi, di ba, isang babae galing sa probinsya, mahirap, and siya, personally, meron siyang insecurity sa katawan niya. Ano yung insecurity niya? Yung skin color niya, yung height, yung physical na aspect talaga. Ayun yung insecurity niya nung kabataan niya. Pero, na-overcome niya yon kasi nag-join siya sa Miss Universe pageant. And sabi nga niya doon, know that as a woman, you are loved, you are valued, you are treasured, especially in the eyes of the Lord. So, minsan nakikita natin yung sarili natin na wala akong kwenta, hindi ako maganda, okay naman, talunan ako. Pero hindi yun yung perception ng Lord sa'yo. Nakikita niya na ikaw ay karapat-dapat, you are deserving, pero hindi ganun yung thinking natin. And many Bible characters, aside from Gideon, may mga Bible characters na question din nila, Lord, deserve ba ako sa calling na to? Am I deserving? Am I worthy of this calling or on this position or these blessings? Katulad ni Moises, diba? Moises ang mga tao sa Exodus 4:10. And also, Jeremiah. He is known as the weeping prophet. Nung tinawag siya ng Lord, Jeremiah, ikaw ay gagawin kong propeta. Sabi niya, Lord, hindi ko kaya dahil bukod saan prepared ako, bata pa ako, hindi ko nakikita yung sarili ko na may magagawa bilang isang propeta. Sometimes we feel inadequate or unworthy katulad ni Moises and ni Jeremiah, but God always sees our potential. And it can be an avenue in unfolding victory sa buhay natin. We don't need to be perfect dahil natin sa sarili natin, hindi na talaga tayo magiging perfecto. Pero, kailangan na natin magtiwala doon sa kalakas natin kapag tayo yung pinili, masaya tayo. Pero si Gideon, nung pinili siya ng Lord, di siya masaya. So, nag-hesitate siya. And, kung babasahin niyo po yung succeeding verse, marami siyang kino-confirm sa Lord. Lord, ako ba talaga yung pinili mo? Lord, ako ba talaga yung ilalagay mo sa position na to? Lord, ako ba talaga yung mag-lead sa battle? Kapag meron tayong mga duda sa sarili natin, uncertain tayo sa isang bagay, pwede tayong humingi ng signs kay Lord. Lord, tama ba itong gagawin ko? Ito ba talaga yung decision na kailangan kong hakbagan?
ganito ba dapat ako mag-handle ng family? Ganito ba dapat ako sa school? Ganito ba dapat ako sa workplace or as a politician? Ganito ko ba dapat i-lead yung fellow men ko or yung naman ikaw nga yung pinili ko Kasi si Gideon, marami siyang inas nga na confirmation kay Lord dahil nga sa kanyang self-doubt. Pero ano yung provide ng Lord? He provide reassurance. And sabi nga dito, next slide. Ayan, sabi sa Judge 6:16-17, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Promise and pangako ang Lord. Sabi niya, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. And that's enough word or confidence na ay ito rin yung message ng Lord sa atin. Kung meron tayong duda sa mga decisions na gagawin natin ngayong araw na to or in the succeeding days, ang sabi ng Lord, makakaya mo yan kasi tutulungan ka ng ating Panginoon. And dapat ma-remind tayo na yung confidence natin hindi dahil sa application po natin, Philippians 4:13, ito dapat yung maging mantra natin sa buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Ulitin po natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ay magagawa ko sa kalakasan na bigay ng ating Panginoon. And sa point number 1 natin, maraming balakid, maraming mga setbacks sa daan tungo sa tagumpay. Ipagkatiwala mo ito sa Panginoon, tiyak na ikaw ay hindi malulumbay. Ayun po yung ating pong first point. Ayun yung first stepping stone para magkaroon tayo ng success or ng victory. Pangalawa is to surround yourself with support system. Bakit ko po nasabi ito? Kailangan sa buhay natin magkaroon tayo ng hindi lang support system, kundi solid na support system. So initially, Gideon gathered an army of 32,000 men to fight against the Midianites. So ito yung 32,000 mula sa lahi ng Israelita. Ito yung mga napili niya na sumama sa laban. And mind you, ang kakalabanin po nila ng mga Midianita ay 150,000. Sa Judges 8:10, binanggit po doon, merong 15,000 plus 120,000. So 135 lahat ng kakalabanin niya. In the end, only 300 men were selected, and this small group was now tasked with fighting an army of 135 soldiers. So, from 32,000, naging 300. So, ano po yung insights dito? Ayan, you don't need to have many supporters in your back to succeed. You only need a few but solid support system who has the same goal and mindset as you, which is to win and succeed. Hindi mo kailangan ng sobrang daming supporters para magtagumpay sa buhay. Siyempre sa mga artista, totoo yun. Kailangan mo ng maraming supporters para manatili kang sikat, manatili na mamayagpak yung pangalan mo. Pero sa realidad, hindi mo kailangan ng sobrang daming kaibigan, or hindi mo kailangan sobrang daming tao para magtagumpay ka sa buhay. Di ba, from 32,000, ang ginawa ng Lord para ma-filter kung sino yung karapat-dapat, meron siyang mga reduction na ginawa. Sabi doon, nung una, first reduction, kung sino yung mga natatakot, umuwi na. So, yung from 32,000, yung 22,000 umuwi. So, 10,000 na lang yung natira. So, doon makikita natin, sa buhay natin, kailangan natin mag-filter ng mga tao na makakasama natin sa buhay. Hindi lahat kasi ay merong same na goal, same mindset katulad mo. Kung ikaw gusto mong magtagumpay, pero yung kasama mo ayaw. Hindi siya, parang contradicting siya. Hindi kayo gusto ng isang path na tatahakin. So magkaiba kayong landas, hindi talaga kayo magsasucceed kasi nag-ano kayo, push and pull. Yung isa gusto, yung isa ayaw. So kailangan mo ng mga tao na talagang susuportahan ka at gusto makita na nagsasucceed ka. Kasi sabi nga dito sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So ano po yung pinapakita dito? Kung paano ang isang iron
pinapatalas ang isa pang iron, yung tao daw, pwede rin siya makatulong sa pag-develop pa ng isang mga tao. So, importante na yung circle mo or yung core mo, yung persons mo, ay talagang i-motivate ka, ipursige ka na mag-effort, ipursige ka na ipupush ka doon sa kakayahan mo para ma-achieve mo yung mga goals or tagumpay mo. And ano po yung mga illustration dito? Sinerch ko lang to. Ayan, sa February 11, 1990. Di ba last week, merong boxing competition si Pacquiao, pero hindi po to si Pacquiao. Ayan, ginulat ng mundo ng sports kung saan tinalo ng isang underdog na nagngangalang Buster Douglas ang undisputed heavyweight champion na si Mike Tyson. Buster Douglas. Ayan. Ibig sabihin, low-key siya, low-key. And sabi nga doon, wala siyang, Douglas had minimal public backing, low media attention, and a personal tragedy because his mother, 23 days before his fight with Mike Tyson, yung nanay niya, na isa sa mga supporter niya, is namatay. Diba? Konti na nga lang yung supporter na meron ka, yung isang nagtitiwala pa sa'yo, namatay. So, ano na lang yung sabi nga doon ng kanya. So, yung sa kanya, bagamat yung nanay niya namatay before yung mismong laban nila, pero nakita natin yung end result na on the 10th round, na knockout niya si Mike Tyson na undefeated. So, from undefeated yung kalaban niya, di ba? Siya underdog. O parang baguhan, or kumbaga sa term natin, bagito sa laban, pero napatumba niya yung isang world champion. So, doon makikita natin na bagamat lack of support, konti lang yung sumusuporta sa kanya. Kasi nga, sino pa naman yung susuporta ng mga tao kundi yung sikat na and may history na ng pagka-panalo. Sino pa naman siya para suportahan. Pero in the end, nakita natin na napagtagumpayan niya yung laban na ito. So sabi nga diba ng mga nanay, mga magulang, kapag makinis sa sariwang kamatis, inihalo sa mga bulok, kalaunan, masisira din. Tama po ba? Yung isang sariwang kamatis, kapag sinama mo siya sa kumpol ng mga kamatis na bulok, mahahawa siya. And ang baga, kapag inihalo sa ibang baga, kalaunan, o mga bulak-bulak sa pag-aaral, ayaw magpursige sa pag-aaral. Kahit ikaw, nung una, masipag kang mag-aral, dahil na-impluwensyahan ka nila, ayaw mo na lang din mag-aral. Tama? So, nawawala yung drive mo dahil yung mga tao sa paligid mo, iba yung gustong gawin. So, ang bottom line dito, associate yourself with individuals who have achieved success and learn from them. Tumingin ka sa paligid mo, either magulang mo, kapatid mo na naging matagumpay. At tignan, kumuha ka ng mga bagay na maaari mong i-apply sa sarili mo para ikaw din ay magtagumpay. So, align yourself. Sabi dito, associate yourself with individuals who possess a winning mindset. Through this, you can enhance your motivation, your ambition, and drive towards achieving success. So, ang first nating stepping stone, kailangan nating ipagkatiwala, i-let go yung mga baggage natin. Pangalawa, kailangan natin ng isang solid support system. Pangatlong stepping stone para magtagumpay is to submit to the strategies of God. Ayan, magpasakop or magtiwala tayo doon sa mga strategies na meron ang ating pong Panginoon, because sometimes strategies of God is unconventional. Hindi siya yung usual natin na alam. Hindi siya yung normal or typical na ginagawa ng tao. So dito, sabi, ano yung first na strategy ng Lord? Sabi dito, reduction of Gideon's army. At the 100 soldiers was a very small army compared to the 150,000 Midianites forces, or actually 135. In reality, there is a strength in numbers. Tama po, kapag mas marami, mas malakas na puwersa. And sabi nga sa military practice, may tinatawag na 3
3:1 rule of combat. Ang sinasabi dito na attacking forces requires at least 3:1 advantage over defending forces in order to succeed. So, bawat tatlong sundalo, kailangan niyang kalabanin yung isa para magtagumpay. So, yung 32,000 soldiers na original, maliit pa rin siya kumpara doon sa 135,000 na sundalo. Tama? Kasi, parang nasa 1/4. Tama? Yung pagitan nila. What more pa kaya yung 300 laban sa 135 na soldiers? So, ano yung ratio nito? Kung i-compute natin yung ratio, parang sa isang Israelita na sundalo, kailangan niya labanan yung 500 plus na mga Midyainita. So, kung ikaw yun, Lord, talaga ba ito yung strategy natin? Kailangan bawasan yung sundalo? Kasi para akong sasabak sa isang suicide mission na pumunta ako dun sa battleground na para lang mamatay, para lang matalo. Kasi kakalabanin ko, isa laban sa lahat. Ganon. 500 plus yung kakalabanin ko, mag-isa lang ako. So, ano yung insight natin dito? Kaya sabi nga sa Hukom chapter 7, verse 2, sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyainita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyainita at hindi dahil sa tulong ko. So ano pala yung purpose ng Lord? Kung bakit niya ni-reduce yung army, yung mga soldiers, is because gusto ni Lord na mas mangibabaw yung kapangyarihan niya, yung working power ng Lord, kumpara doon sa strength in numbers ng mga soldiers ng Israelita. Gusto ng Diyos na ma-realize na ang pagkapanalo nila ay hindi dahil sa sariling kalakasan, hindi sa sariling kakayanan nila, kundi sa kakayanan na meron ng ating pong Panginoon. So, ano yung matutunan natin dito? Pagamat ni-reduce ng Lord yung army ni Gideon, pero secure ng tagumpay dahil ang Diyos ay nasa kanilang panig. At kung, sabi nga, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makalalaban o makakabi sa atin? The Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies and to give you the victory. Na ang Diyos ang sasama sa iyo at siya ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. And next is, aside from reduction of Gideon's army, isa sa mga strategy ng Lord is yung unconventional weapon. So God requires the 300 men to carry trumpets, empty jars, and loob. Sinabi niya sa kanila, kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyo ang hinipan ko at ang aking pangkat, ang aming mga trompeta, hipan na rin ninyo ang inyong trompeta sa palibot ng kampo at sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Gideon. So, sa real battle, yan. Typically, meron dapat military weapon. Yung kung tayo po ay makikipagdigma, kailangan natin ng mga armas. Although sa panahon nila, wala pang mga rifles, wala pang Armalite, wala pang mga tangke de guerra, pero need pa rin natin at least ng weapons, katulad ng breastplate, shield, helmet, sword or spear to defend ourselves. Kahit pa paano kailangan natin ng armas, ng sandata. Kasi, kagaya nga na sinabi ko kanina, nabawasan na nga yung sundalo, isa ako, kakalabanin ko yung 500 na Midyainita. Tapos ang dala ko, jar? Dala ko, torch? Parang, Lord, joke ba to, Lord? Pero sabi nga doon, God provide doon sa strategy and sa weapon ng Lord. Bagamat yung strategy niya, minsan, hindi nagsisense, hindi siya normal,
Hindi siya usual, pero ito yung best para sa ating Panginoon. Minsan, di ba, may mga pagkakataon sa buhay natin, dumadaan tayo sa batas, di natin alam ang gagawin. Ito yung pinapagawa ng Lord. Minsan, mababaliw ka na lang kakaisip. Talaga ba, Lord? Ito ba? Talaga yung dapat kong gawin? Puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sarili karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito yung application natin. Malinaw na malinaw. Magtiwala ka kay Lord. Buong puso at lubusan. Hindi yung nagdadalawang isip ka na, Lord talaga ba? O kaya ko ba to, Lord? O kaya mo ba to, Lord? At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Dito sa istorya, pinagkatiwala ni Gideon yung lahat, yung strategy kay Lord. Binawasan yung army, pinagdala niya yung kanyang mga soldiers ng jars, ng torches, and ng trumpets. And sa lahat ng iyong gagawin, lagi nating alalahanin tagumpay. Amen? And lastly, ito na yung last stepping stone. Ayan. Aside from, kailangan nating isurrender yung setbacks natin sa Lord. Pangalawa, kailangan nating i-surround yung sarili natin sa mga solid support system or napagkatiwala mo na kay Lord lahat. Pero, anong sense nun kung hindi ka sumipot? Hindi ka dumalo doon sa laban. And sabi nga dito, first and most important truth to know is that through God, we already have the victory on our side. Nakasecure na yung tagumpay eh. Kasi yun na nga yung pinangako ng Diyos na nasa kamay mo na ang mga mission and assurance from the Lord na magtatagumpay ka. Pero magbabago yung storya kung si Gideon hindi sumipot doon sa laban. Hindi siya babatalunin ng Lord kung hindi siya sumipot. So, importante sa buhay natin, kahit na tayo ay takot, kahit tayo ay may pag-aalinlangan, mahalaga na lagi tayong sumipot. Lagi tayong umattend. Lagi nating harapin kung ano yung nasa harapan natin. Amen. Lagi tayong mag-show up doon sa mga battles. Because sabi nga dito, next po, ayan, we can face our battles from the position of victory. Ang tanong, will you show up sa battle or you will retreat and just surrender? Meron tayong dalawang options. Meron na, nilatag na ng Lord yung magandang plano, yung magandang estratehiya. Lahat. Ang gagawin na lang talaga natin, sumama doon sa laban. Ano yung choice natin? Pupunta ba tayo at makikipaglaban? Or katulad tayo ng mga ibang sundalo na umuwi dahil sa takot, nag-retreat at sumuko. So ito yung choice na gustong i-leave sa atin ng Lord. Kasi si Lord, hindi naman niya talaga control yung, sabi na binigyan niya tayo ng free will to decide. So if you want to go to success, or kung gusto mo lumaka dito sa daan tungo sa tagumpay, ito na yung binigay ng Lord yung daan. Ang tanong, hahakbangan ba natin siya? Lalakaran ba natin siya? Kasi kung hindi natin siya lalakaran, walang mangyayari. If we really want to live victoriously, we have a responsibility to do our part and make it a reality. Hindi pwedeng isusubo ng Lord sa'yo yung tagumpay. Hindi pwedeng babagsak yung prutas sa'yo na wala kang gagawin. Katulad ni Juan Tamad, di ba? Wala siyang actions na ginagawa, inaayaan lang niya. So, kailangan din natin mag-effort. Sabi nga, do your best and God will do the rest. Sabi sa Hukom, chapter 7, verse 19 to 22, ayan, maghahating gawin na, halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tala ng sina Gideon ay makalapit sa kampo ng mga Midianita. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta sabay basag sa mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ang kanilang kaliwang sa kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. So ano po yung matututunan natin dito? Ayan, hindi mo makikita yung result kapag di ka sumipot at nag-try lumaban in the first place. Katulad po itong
Kasi, maaari kapag hindi ka sumipot, halimbawa sa real life na contest or paligsahan, kapag hindi ka sumipot, yung kalaban mo automatic magiging default winner. Katulad nung nangyari sa 1972 World Chess Champion, si Bobby Fischer from United States. Hindi siya sumipot noong game 2 nila, which is crucial to sa chess game. Dahil ang reason niya, maraming media, maraming TV cameras na nagkukos sa kanya ng distraction. So, hindi siya umattend. At ano yung nangyari? Yung kalaban niya na si Boris Spassky from Soviet Union, ay yung nanalo by default. So, ano yung dito insight? Kung hindi ka tumalo, automatic yung kalaban mo yung panalo. Inawi mo na agad sa sarili mo na talo ka. Hindi ka na-try lumaban. So, hindi natin makikita yung result kung hindi natin siya gagawin. Katulad nga po nung pinatotoo ko last week, yung sa isang exam. Yung para siyang battle. Pero, noon time na yun, iniisip ko na hindi ko na lang siya siputin. Kasi nga, hindi ako 100% sure and prepared dahil konti lang yung na-review ko o inaaral ko. Pero iniisip ko rin, bukod sa sayang yung exam pinabinayad ko, sayang yung review materials na binili ko, at sayang yung konti kong na-review kung hindi ko siya itatry. Kasi syempre kung atinan ko yon, at least kung mag-fail man ako, sa susunod alam ko na kung ano yung line of questions, ano yung mga topics na included doon sa exam. So, ayun yung ginawa ko. Nag-show up ako doon sa exam kahit na ako sa sarili ko may doubt na mapasa ko yun. So, dahil nag-show up ka, at least kahit pa paano meron kang chance, kahit konting chance na pwede, at some point may probability na makapasa ka. Kasi hindi naman pwede, posible naman na napunta yung pangalan ko doon sa list of passers, and in the first place, di naman ako nag-take. Sobrang miracle na yun ni Lord. Pero syempre, kailangan nga natin ng actions. Sa sarili natin, kailangan natin na gumawa. Kailangan natin i-carry out yung mga instruction ng Lord in order for us to secure victory. Katulad ni Gideon, mawawala ng saysay yung mga estratehiya, yung magandang plano ng Lord kung hindi niya ito isinagawa, kung hindi siya sumipot doon sa laban. Kasi si Lord, ni-remove na niya yung mga obstacles, and ang part na lang natin is to take action through our obedience. Kailangan na lang nating sumunod doon sa plano at sa mga strategy ng ating Panginoon. So ano yung pinakasusi sa tagumpay? Our victory is a combination of God's work and our obedience and faith. Ang susi sa tagumpay, bukod sa divine intervention, power ng Lord, kailangan natin ng obedience and ng faith. Kailangan natin ng pagsunod, kailangan natin ng pananampalataya. Sabi nga sa Hukom 7:19-22, ito na yung resulta dahil ginawa nila itong kinarry out nila or in-execute nila yung plano ng Lord. Ayan. So, anong nangyari sa... Ay, wala dyan. So, anong nangyari? Ay, wala nga. Next nga, Pastor. Ito pala. Ayan. Next po. Ito, ayan, bawat isa ay hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo, samantalang nagsisigawan at nagkanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo, at habang walang tigil sa paghihip ng trompeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo, kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Betsita at Abel-Mehola malapit sa Tabata. So sila, hindi na nila kailangan ng sword, ng armas, para physically makipagdigma doon sa mga kalaban nila. Ang ginawa lang talaga nila is magpuri sa Lord, i-execute yung plano ng Lord. Ano yung resulta? Si Lord yung nag-intervene doon sa battle. Hindi sila nag-effort na as in one-on-one makipagpatayan. Si Lord yung gumawa
gumawa ng paraan. So, ano yung nangyari? Pinaglaban-laban ni Yahweh yung mismong nandun sa kampo, yung mga Midianita, hanggang sa, yon, sila yung naglaban-laban. Yung iba naubos, yung iba nakatakas, pero hinabol din sila nila Gideon. Hanggang sa, finally, na-secure nila yung complete victory. So, ano po yung ating pong pwede maging reflection dito? Sabi nga sa ating pong conclusion, no matter how small, settled, weak, or doubtful we might feel, all we have to do is to be willing to take one small step forward at a time, have faith even while we are afraid, and God will do the rest. And lahat ng victory na meron tayo, any accomplishment sa buhay po natin, any success na makakamit natin, hindi dahil sa ating pong mga sarili, hindi dahil sa ating pong sariling effort, but because of God's grace alone. At ating conclusion po sa 1 John 5:4-5, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. If anyone believes that Jesus Christ is the Son of the living God, we are victorious. Na tayo po ay matagumpay. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:57, ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi sa pamamagitan natin kung bakit tayo matagumpay, kundi dahil ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus ay nagtagumpay 25 years ago nung siya po ay minako sa krus ng Kalbaryo. And our victory, hindi lang dito sa mga physical or worldly success na meron tayo, because we can achieve yun milestone sa buhay natin, makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, maging mayaman, matagumpay sa larangan o karera na ating pong tinatahak. Pero hindi yun nangangahulugan ng tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay, meron kang pananampalataya, meron kang pagtitiwala sa ating Panginoon na siyang nag-overcome ng sin, nagbigay sa atin ng redemption, at nagbigay sa atin ng gift of eternal life sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Ang kailangan lang natin i-receive itong victory na galing sa ating Panginoon, mamuhay at lumakad ng isang matagumpay na Kristiyano. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa mensahe, Lord God, na aming pong narinig. In order for us to succeed, we must undergo process, and step by step, Lord God, kami Panginoong Diyos, ay tulungan mo na maipanalo at mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mga problema, batas na amin pong kinakaharap sa amin pong mga buhay. And maraming salamat, Lord God, for reminding us of your promises na kami, Panginoon, ay matagumpay na, hindi dahil sa aming mga sariling effort o sa aming pong sariling kalakasan, kundi dahil ikaw, Panginoong Diyos, ang nagbigay sa amin ng katagumpayang ito, Lord God. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Lord God, na lagi po kaming manampalataya, lagi po kaming magtiwala, lagi po kaming sumunod, at lagi po kaming magpatuloy sa paglaban, Lord God. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan, lagi mo po kaming sasamahan sa lahat ng laban po namin sa buhay. At maraming salamat, Lord God, sa pagpapaalala na kami, Panginoon, ay mahal mo. Kami, Lord God, ay worthy, Lord God, sa iyong paningin na meron kaming magagawa for your kingdom, at lagi po namin pahalagahan kung ano po yung calling mo sa amin. Maraming salamat, Lord God. Ang mga anak mo, Panginoong Diyos, ay patuloy na mamuhay, Lord God, ng isang matagumpay na Kristiyano. Matagumpay, Lord God, hindi lamang po sa amin pong mga material na bagay, kundi matagumpay, Lord God, sa amin pong pananampalataya at sa amin pong espiritual na buhay. Maraming salamat, Lord God, sa lahat po ng aral na amin pong natutunan. Nawa, Panginoon, ay magamit po namin ito as we face
battles sa mga susunod na araw or sa mga susunod na linggo, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay magpapatotoo na kami, Lord God, ay pinagtagumpay mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kaya saan po nagsisimula ang tagumpay? Dito po. Mindset. No? Kaya kung ang ating pong mindset ay talunan, mangyayari po sa atin yan. Pero pagka alam po natin sa sarili natin na tayo po ay mananagumpay, magtatagumpay ho tayo. Dagdagan ko lang po yung ano ni Jonah, yung mga sinabi niya, hindi ko na sasabihin po. We are not only a victor, but we are also a more than conqueror. Amen? And then sabi sa Romans chapter 8 verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. This verse communicates the idea that believers are not just victorious but are more than conquerors because of their connection with Christ. Sino po sa atin may connection kay Kristo? Can you shout amen? Amen. In summary, the Bible teaches us the true and lasting victory is ultimately found in God and through faith in Jesus Christ. It encourages believers to trust in God's power, acknowledging the victory results from the divine intervention and reliance on the love and strength provided by the Lord Jesus Christ. Amen po. Tandaan niyo po, hindi lang tayo mananagumpay. Tayo po ay sobra pa sa mananagumpay. Hindi dahil sa sarili po nating galing at lakas, kundi dahil kay Jesus. Pastor, paano po yung mga nakikita po namin mga successful na business owner, mga artista? Tandaan niyo po, ibang success po ng mundo. Ibang success na sinasabi ni Kristo. Yung pagiging successful sa mundo, kabaligtaran po kay Kristo po. Amen? At naniniwala ako ang pagiging successful po natin, yung paniniwala natin sa Diyos. Period. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kahit pinakamayaman pa sila, pinakamagaling, pinakamatalino, pinakakilala, pinakapangapangyarihan, hindi sila successful sa mata ng Diyos. Ikaw mismo ang successful at victorious po. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa aming pong napakagandang mensahe. The Lord, nagsisimula lahat ito sa isa pong mindset na kung saan ang kalaban po namin ay ang aming pong sarili. Kung paano kami mag-isip, ano po yung aming pananaw patungkol sa buhay po na ito. At alam po namin, there's a battles in life, Lord God. In facing, Lord God, the trials, and also in facing the temptation. But we know, Lord, nung kami ay nagsimula na nanampalataya sa iyo, lahat po ng bagay na gagawin po namin, alam po namin, ay magtatagumpay. At kung bakit minsan o madalas kaming nagpe-fail sa buhay dahil sa sarili po naming kagagawan. At ngayon, Panginoong Diyos, humihingi kami ng tawad. Dahil kakibat nito, kapag kami ay pumapalya, nagpe-failure sa buhay, alam po namin, Panginoong Diyos, na nakakabit ang pangalan mo sa aming pong mga buhay. At kapag kami ay nagkamali, nanlupaypay, at hindi na nagtuloy, Panginoong Diyos, sa laban, parang sinasabi po namin na mahina kang Diyos. Pero Lord, we know na isang araw, we will experience namin, Panginoong Diyos, ang tinatawag na makatapak doon po sa tugatog ng tagumpay. Which is, Lord God, walang iba kundi ang pagsunod sa iyo. Dalangin ko, meron po sa amin, marami ng beses bumagsak, lumagapak dahil sa mga failures sa buhay. Failures, Lord God, sa relationship. Failures sa career. At katulad ng mensahe po kanina, na Lord, anumang pong haharang o anumang pong mga laban po namin, Lord, the battle belongs to you, O God. At patuloy namin pagkakatiwala lahat ng ito. And one day, Lord God, magiging successful po kami. Hindi lang sa mata mo, kundi sa mga mata, Panginoong Diyos, sa mga taong umaalipusta po sa amin, nagbabash po sa amin, nagda-down po sa amin.
Lord, naninira po sa amin. At may pagmamalaki namin someday, Lord, we are victorious not because of us, but because of Christ. Salamat pong muli, Panginoong Diyos. Ang aking pong panalangin, patuloy na naman po ang problema ng bawat isa. Sa kalusugan man po ito, Lord, sa finances, Panginoong Diyos, talagang sila po ay financially bankrupt, Lord God. O meron po sa amin, Panginoong Diyos, until now, merong problema sa loob ng relasyon o sa pamilya. Lord, we pray for your divine intervention, Panginoong Diyos. Magtagumpay po kami sa lahat ng ito, Panginoong Diyos. Sa anumang larangan, sa anumang ginagawa po namin, Panginoong Diyos, magtagumpay ang aming sarili. Magtagumpay ang aming pamilya. Magtagumpay ang negosyo. Magtagumpay ang karir na meron kami. Magtagumpay ang ministeryo na ipinagkatiwala po sa amin. At hindi kami makikinig sa kaaway na kami ay talunan. Kami po ay panalo dahil sa iyo, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, ang talunan ay hindi nagtatry at nagtatry. Pero ang panalo, patuloy na sumusubok at sumasabak at nagtitiwala sa iyo na anuman, Panginoong Diyos, ang nangyayari sa buhay po namin, ikaw po ang kasama po namin at ikaw po magbibigay ng tagumpay po sa amin. Kahit malaki pa ang kalaban, Panginoong Diyos, malaki pa ang bagyo sa buhay po namin, malaki ang temptasyon, magtatagumpay kami dahil ikaw ang kasama namin, O Diyos. Salamat pong muli. Sa isang linggo na ito at sa mga susunod na linggo at buwan at taon, patuloy kami magtagumpay at ipatotoo po namin, Panginoong Diyos. Lord, ang mga success story po namin at ipangangalandakan po namin dahil sa iyo nangyari ang lahat ng ito. Pagpalayo po ang aming speaker, Lord God. Patuloy mo siyang gamitin for your glory. Hindi lang sa church na ito, kundi sa marami pang mga lugar na kung saan mo siya gagamitin. Pagpalayo mo rin po lahat ng dumalo ngayon. Lord, nawa, nakaranas po sila ng pag-asa. Lord, na patuloy na lumaban sa buhay. Lord, salamat din po sa online family po namin na bagamat mahina ang data, patuloy silang nakikinig. Panalangin po namin, magtagumpay rin po sila sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at sa larangan na meron po sila. Tigil sa lahat. Lord, our identity, Lord God, is in you, God. Kami po yung mga anak. At maging matagumpay po kaming mga anak ng Diyos. Patuloy na sumusunod sa iyo at ipagkakatiwala lahat ng aming pong laban sa buhay. Matalo man kami ngayon, is a part of our success, Lord God, our failure. Because you alone, Panginoong Diyos, ang magbibigay po sa amin ng isang sunod na tagumpay. Pinipuri ka namin, pinasasalamatan. We will declare continually that we are champion. We are conqueror. And we are more than conqueror. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Lord. And let's shout the victory of Christ in our nation. Let's shout Jesus reigns. By the way, sa July 30, tama ba? Meron tayong Jesus reigns dito po sa Valenzuela together with Manila. Kaya magjo-join ho tayo. Anong yun? Anong araw yun? July ba? August 30. August 30 po, no? August 30. Kaya ready nyo po yung nyo po, ang schedule po natin. Kapag pwede po kayo, sama ho tayo. Malapit lang yun, 2 sakay lang. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And sige po, tayo pong magkamayan. Sabihin po natin sa isa't isa, you are more than conqueror. You are more than conqueror. Sa mga nanonood sa online, you are more than conqueror. Your family is more than conqueror po. This nation is more than conqueror. This church is more than conqueror. This community is more than conqueror. In Jesus' name, amen. Thank you so much po and goodbye everyone. See you po sa ating po mga gawain.